Ito ang mapa ng Quiapo, Manila. Noong umupo si Yorme, sunod-sunod na ang clearing operation dito sa Kamaynilaan. At dahil dito gusto kong pumunta sa Quiapo para maintindihan at malaman kung bakit ito sikat sa Kamaynilaan. Dinadayo ang Quiapo hindi lang sa religion. Dinadayo ito dahil meron dito mga bentahan sa kalye na specific lang sa hinahanap mo. Ang salitang Quiapo ay pinapaniwalaan galing sa salitang Quiapo o halaman na matatagpuan din mismo sa mismong area. Ang halamang Quiapo daw doon ay matatagpuan sa mga estero sa mismong lugar. May dalawang simbahan at isang moske sa loob ng Quiapo. Ang una ay Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno or commonly known as the Quiapo Church. Ang pangalawa naman ay Minor Basilica of San Sebastian and Archdiocese Shrine of Our Lady of Mount Carmel. At ang panghuli ay Masjid Al-Dahab, Manila Golden Mosque and Cultural Center. Gusto kong mag-focus kayo dito. Maraming manghuhula noon sa lugar nito. Ito ay ang Plaza Miranda. Plaza Miranda, hukuman ng huling pag-asa, katibayan ng kalayaan. Dito rin nangyari ang Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971 na kumitil lang siyam na buhay. Mayroong political rally noong gabi na yon, ang Liberal Party, na tatakbo para sa pwesto sa gobyerno. Pero sa hindi malamang pangyayari, merong nagbato ng granada sa gitna ng political rally. Nakakaloko lang isipin kasi ang sumunod na taon after ng Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971 ay nag-declare si Marcos Sr. ng martial law noong September 21, 1972. Itong kinukulayan ko ngayon, ito ang Quezon Boulevard. Itong red ay papunta sa mga lugar na FEU, Moraita, Cubao, Welcome Rotonda, St. Luke's, SM Fairview at marami pa. Itong blue naman ay papunta sa mga lugar na Lasal, SM Manila, City Hall, Loton, Pier 15, Rizal Park at marami pang iba. Dito rin sa Quezon Boulevard matatagpuan nyo yung Times Theater at Live Theater. Itong mga theater na ito ay sikat noon sa Quiapo, Manila. Kaso sa mga dumaan na taon at panahon, naluma na at natalo sila ng mga malls. Ito namang nililinyahan ko ngayon, ito ang Gonzalo Puyat Street o mas kilala sa lugar na Raon. Meron din kasing tinatawag dito na Raon Shopping Center. Kung mahilig ka mag-music at karaoke, etong street na to ang bagay sa'yo. Actually, etong street na to yung Heaven Street ng mga tatay natin dahil sa sobrang mura ng mga speakers dito. Magkano po yung mga ganito? 8,000 po. 8,000. DB audio. Mura yun. Yeah, 1,000. 1,000 lang, no? May mic na. 1,000 may mic na. Tsaka halos talaga dito sa Raon, magkakatabi talaga yung shop. Literal na magkakatabi at nagpapasabugan speaker. Sa gitna ng Gonzalo Puyat Street o Raon, dito nyo na malalakaran ang Evangelista Street. Dito sa street na to ay may dalawang klase ng bentahan para sa merkado. Makakahanap kayo dito ng mga power tools para sa construction at religious items. Kaya magkano po yung mga ganito? Pag dito po sa malaki, 2.5, ito kahit 1.8 pwede. Dalawa na battery, may mga pala na rin. May mga bawas pa sa sakali. Magkano po yung ganito po? Mga ganito po. 100 po yan. Sige po, thank you po. Sa gitna ng Evangelista Street, dito nyo naman matatagpuan ang Paterno Street. Itong street na to, dito nyo makikita ang mga optical clinics. Actually, tabi-tabi sila dito. Ito rin yung mga takbuhan ng mga taong gustong magpagawa ng salamin dahil sobrang mura. Sa ibang shop, lalo na sa mall, or around 3 to 5K yung gagastusin nyo para lang sa salamin. Dito sa Paterno Street, around 1,500 or 2,000 complete set na. At ang maganda dito sa Paterno Street, marami kang pagpipilian ng frame. Sa gitna ng Quiapo Church, makikita nyo rin ang Carriedo Street. Sa laki ng Carriedo Street, iba-iba na rin ang bentahan dito. May mga t-shirt, prutas, at kung ano-ano pa. Pero mas nakilala siya ngayon dahil sa pagkain at sa tulong na rin ng mga vloggers na pumupunta doon. Kaso lang, nanalo si Yorme kaya nalipat sila. Yung iba ay nasa Pasig Esplanade at yung iba naman ay napunta sa Estero Sigado Street. Sa bandang south naman ng Quiapo Church, dito nyo matatagpuan ang Villa Lobos Street. Dito sa street na to, mahanap nyo yung mga beads, pendants at earrings. Kung mahilig kayo sa mga necklace or bracelet, itong street ay para sa'yo. Ang kaso lang pumunta ako sa Quiapo nung linggo. Hindi ko alam na may mga shops pala dito sa Quiapo na pag linggo ay half day. So yung mga napuntahan ko dito ay sarado na. Sa babang banda naman ng Villa Lobos Street,
dito nyo na matatagpuan ang Carlos Palanca Street. Itong street na to, dito nyo matatagpuan at mahanap ang mga kitchenware. So kadalasan ng mga nag-catering dito pumupunta. At lastly, hindi magpapahuli ang paborito kong street dito sa Quiapo, ang Hidalgo Street. Dito sa street na ito, dito kayo makakabili ng mga murang camera DSLR or mirrorless cameras. At hindi lang camera ang mabibili nyo dito, kundi mga lights, bags, at tripods. Malapit din sa Hidalgo Street matatagpuan ang bahay ng Pete. Nakatayo ang bahay sa A. Bautista Street. Isa itong historic house museum and exhibit. Pero itong bahay daw na ito ay tagpuan ng mga katipunero noon. Merong 30 na school sa loob ng Quiapo, Manila. Isa na doon ang kilalang TIP o Technological Institute of the Philippines. Isipin nyo, after nyo magsimbang pamilya, madami kayong pwedeng gawin. Unang-una, pwedeng pumunta yung tatay nyo sa mga power tools or yung mother nyo pumunta sa Carlos Palanca Street. At after yung bumili na kahit ano, pwede kayong manood ng sinihan sa Times Theater. Kaya kung pupunta ka sa Quiapo, anong unang mong pupuntahan? Comment down below. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video, please subscribe and like and share na rin. Maraming salamat at peace out.